So, hi guys. So, yan, may pupuntahan ulit tayo ngayon. So, punta natin yung isang kaibigan natin, nakilala natin. Pupuntahan natin ang kanyang negosyo. Actually, we're here in Ortigas, somewhere in Ortigas, para malapit sa MC Dipon. So, pupunta natin isang nating kaibigan na ang ganda ng story nito. No? Ipapaano ko sa inyo yung kanyang history, paano niya nakreate yung kanyang wealth ngayon, and kung sino siya, anong business meron siya, and yan, alamin natin at kilalanin natin yung kaibigan natin. So, hi guys, nandito tayo sa loob ng office ng Luxury Craft. Yes. So, papakilala ko sa inyo si Ivan Yes, sir. Banyas Artist, no? So, bibigyan lang niya tayo ng brief history paano na-create yung idea ng kanyang Luxury Craft. So, yan, paano pa nag-umpisa talaga sa ang idea, tsaka humugot, no, ng idea, kung paano na-create si Luxury Craft. Actually, nag-start siya ng pagiging contractor ko eh. So, I was installing granites, marble. Siyempre, mahal ang material ng ano. So, nag-come up ako ng branding. Kumbaga, sa lahat ng projects namin, paano ka makikilala kung wala kang brand? Yeah. So, natutunan natin yan sa mga natin Sa mga coaches, no? coaches natin. So, nagka-idea ako na bumuo ng brand na every time na mag-i-install kami project, so, gawa ko ng page, Luxury Craft. Tapos, every project na natapos namin, napapakita natin na gawang Luxury Craft yun. So, eventually, nag-evolve siya year by year. Dumagdag ng products kasi yun ang sakit ko eh. Parang hindi ako ng isa item. Mapakali sa isa. Parang gusto ko ng innovation lagi. Yeah. So, nag-aral ako ng resin. Eventually, nag-aral din ako ng welding. Then, nabuo ko na yung kung saan ako magpo-focus. Doon na napunta yung arts. So, yung arts kasi, iba-iba. So, doon na ako na-explore. So, sa tingin ko, doon ko na nakita yung path ng Luxury Craft sa paggawa ng masterpieces. Yeah. Anong feeling nung nakakatapos ka, masaya si kliyente doon sa dinideliver mong art na tinatawag? Siyempre, nakaka-overwhelm, di ba? Siyempre, nakikita mo yung center of masterpiece yung sa bahay, yung art Yes. mo. So, every time na nag-deliver kami, pinapodcast namin yan, nakaka-excite at nakakatuwa dahil na-appreciate mo yung hirap mo, nakikita mo yung hinihirap na natutuwa yung client. Na naka-display, no? Na naka-front pa sa bahay nila pagpasok mo. No? So, kumbaga, the art itself from within talaga eh. Mm-hmm. The artist talaga nagsisimula sa loob mo, yung craftsmanship, yung idea, and then the concept. Ang ganda nung nagagawa natin. Dito sa Luxury Craft, sir, how long na ba ito? Kaka-start lang namin ng July. Mag-1 year pa lang, pero marami na tayong na-installan. Actually, ang bilis ng na innovation and pag-angat ng Luxury Craft kung susundan yung page nila. Talagang ang dami nilang deliverables na art, bigating mga kliyente. No? Dito sa Luxury Craft, sir, ang pagkakaalam ko, dalawa kayo dito. Paano mo na makipag-partner dito sa business mo? Actually, nasa point lang ako na ano bang gusto kong gawin. Tatanong ako sa sarili ko. Eventually, si Lord, sa akin, yung tropa ko dati sa sales, pumunta sa akin, sabi niya, gawa tayong shop. So yun, saan? Ortigas daw, Ortigas. Eto nga daw, sabi. Then, ano produktong ko? Ibebenta ko kasi stone throw pa lang hawak ko eh. Doon na talaga nag-evolve. Eventually nag-come up na sa ganitong idea. Lumaki na. Nagkaroon na ako ng mga team sa resin, nagkaroon ako ng team sa welding, sa May mga woods din, no? Yes, May mga carpentry woods finish product, no? So, yan basically, no, si Luxury Craft para ho sa inyo. No? Ngayon, abangan nyo yung ating podcast with him. No? Ito kasi is paano nag-umpisa yung negosyo ni Sir Ivan Banyas. Abangan nyo yung aming podcast kung sino talaga si Ivan Banyas.